Nananawagan si United States Secretary of War Pete Hegseth sa iba pang mga bansa na kumalas na sa International Criminal Court o ICC. Kasunod ito ng ulat na planong pag-aresto ng ICC sa US military personnel na sangkot sa digmaan, sa halip na ang mga tunay na terorista ang hulihin. Aniya, walang legal na batayan ang ginagawa ng ICC na power grabbing o pagkuha ng isang individual upang litisin mula saan man sa mundo. There is no legitimate basis for the ICC's lawless power grab. That's why I strongly encourage every ACCC member to leave the ICC and reject their attempts to rob your governments and your courts of your sovereignty. Breaking news mga kaibigan! Amerika po, may matinding utos. May panibagong utos mga kaibigan at may panibagong hamon sa mga miyembro po ng ICC. Kumalas na kayo immediately. Yan po ang panibagong hamon ng Amerika mga kaibigan. Kaya ito po ang matinding babala ng International Criminal Court. Nako, delikado na naman sila dito mga kaibigan. Parang naaamoy ko na guys. Ha? Parang nakikita ko na po na magsha-shutdown na po talaga ang ICC. Ito na po siguro talaga ang katapusan. Panalo po dito si Tatay Digong mga kaibigan. Panalo po ang ating dating Pangulong Duterte. Malamang sa malamang po, makakalaya na po talaga si dating Pangulong Duterte. Tama nga siguro talaga yung sinabi ni Vice President Sara Duterte, no? Na malapit na pong makalabas ang ating Pangulong Duterte, mga kaibigan. Oh, ito ha, nagsalita na po ha. Nagsalita na po ang US Defense Secretary. Oh, anong pangalan ng US Defense Secretary? Na si Pete Hegseth. Ayan, no? Meron po siyang ha. Ang nakalagay dito, US Defense Secretary urges Latin America nations to leave International Criminal Court. Pati po ang Latin America mga kaibigan. Ha? Inutusan na po ng Amerika guys na kumalas na kayo sa ICC sa lalong mas madaling panahon. Nako! Talagang gaba di magsaba, no? Merise. Ito po ang ayaw mangyari ng International Criminal Court mga kaibigan, dahil dito po guys, sigurado tayo magsa-shutdown po ang ICC dito. Kasi ano na to national defense na po ito guys, or US defense na po ito mga kaibigan. Bakit po galit na galit ang Amerika ngayong araw na to mga kaibigan? Alam nyo ba guys, dahil ang ICC po nag-utos, nakakasuhan daw nila ang mga sundalo ng Amerika. Sino po yung mga sundalo na yun mga kaibigan? Yung mga sundalo na yun, yun yung nakikipaglaban doon sa gera sa Middle East. Kakasuhan daw ng ICC. Ang kapal talaga ng mukha ng ICC. Ayaw talaga magpatinag Ayaw nyo talagang sumunod sa Amerika. Tignan natin. Galit na po ang US Defense Secretary po mga kaibigan na si Pete Hegseth. Talagang sigurado tayo dito mga kaibigan. Malalagot talaga ang ICC dito. Nako, ewan ko lang talaga kung anong gagawin ng Amerika dyan. Ewan ko lang po mga kaibigan. Talagang malapit-lapit na po. The end is near. And now, the end is near. Oh, ayan ha. My way. Goodbye ICC. Oh, magsisisi ang ICC mga kaibigan. Oh, magandang balita po ito guys. Napakagandang balita po ito para po sa ating dating Pangulong Duterte. Panalo siya dito mga kaibigan. Once again po, panalo na naman po ang ating dating Pangulong Duterte, kasi ang alam ko guys, medyo malapit-lapit na po ang kanyang trial, no? Kung hindi ako nagkakamali, mga ilang buwan na lang po mga kaibigan, ay magkakaroon na po ng trial ang ating dating Pangulong Duterte. Pero sa tingin ko mga kaibigan, medyo nararamdaman ko na hindi na po matutuloy ang trial. Nako! Kawawa naman po. Ha? Kawawa naman sila si Conti. Oy Conti, tumigil na kayo. Ayan na Galit na yung Amerika. Wala daw kayong galang sa sovereignty. Hindi daw ginagalang ang jurisdiction ng mga bansa, mga kaibigan. Ayon po dito sa itong sa US Defense Secretary na si Pete Hegseth.
Hindi nila ginagalang ang sovereignty ng mga bansa. Kaya urges, panawagan sa lahat ng mga miyembro pa ng ICC dyan. Kumalas na kayo. Immediately. Kailangan umalis na kayo dyan. Bago pa mahuli ang lahat. Nako! Oy, matindi po yung babala, Napakatindi po itong babala na ito, mga kaibigan. Kasi ito pong ICC, guys, nagmamatigas sila. Ayon po dito sa isang source, ayaw din nilang pansinin, no? Hindi nila pinapansin ang Amerika. Kumbaga, guys, nagbibingi-bingihan sila at nagbubulag-bulagan sila. Kunwari, wala silang paki dyan. Pero mga kaibigan, ayon po sa source, guys, talagang pinagbantaan na po sila. Direct na po ito, guys. Direct na po na pinagbantaan po ang ICC, mga kaibigan, ng Amerika, guys. At meron pong matinding utos. Inutusan na po ng Amerika, mga kaibigan. At permado na po ito, guys. Wala na pong atrasan ito. Pag ito, talagang kumbaga, final na ito, mga kaibigan, no? Final. Final destination. Ito na po yung pinaka-final po, mga kaibigan, ng decision, guys, ng Amerika, na permado na po, mga kaibigan. Nako, dagdagan pa natin yung dasal natin. Yes! Dagdagan pa natin yung dasal natin, mga kaibigan. Manalangin po tayo, guys, na sana po tuloy-tuloy na po itong mga nangyayari po sa ICC, mga kaibigan. Sana po mag-shutdown na po sila mas lalong madaling panahon para makabalik na po sa Pilipinas ang ating mahal na Pangulong Duterte. Kasi malinaw na malinaw, guys, ang sinabi dito kung mabasahin po natin. Ayan, no? We answer only to our own citizens and our own constitutions, not unelected international bureaucrats, says Pete Hegseth. Napakaganda ng kanyang sinabi, mga kaibigan. Sabi niya, mananagot lang kami sa aming mga sariling tao or sa aming mga citizens at sa aming sariling konstitusyon. Hindi naman kayo elected international bureaucrats. Mga ano lang kayo, mga saling pusa lang kayo dyan, International Criminal Court. Yan ang sinabi ni Pete Hegseth, mga kaibigan. Ang nakalagay po dito sa balita, mga kaibigan, U.S. Defense Secretary urges Latin America nations to leave International Criminal Court. Grabe. Grabe po, mga kaibigan, pati po Latin America, guys. Urges Latin American nations to leave International Criminal Court. Sino po ang nagbigay ng statement, mga kaibigan? Walang iba po itong si National Defense or US Defense Secretary na si Pete Hegseth. Ito po ang kanyang sinabi dyan. Kung babasahin po natin, mga kaibigan, US Secretary of War Pete Hegseth has urged members of a Western Hemisphere security coalition to withdraw from the International Criminal Court or ICC, accusing it threatening national sovereignty and seeking jurisdiction over military operations against drug cartels. Addressing the America's Counter-Cartel Coalition Conference in Panama, Hegseth also announced that Colombia would join the group as its 19th member. So, mga kaibigan, ito palang Colombia, guys, is 19th member pala ito. Pang 19th member po ng ICC, guys. So, ang sabi po ng National Security or US Defense Security po or Secretary na si Hegseth, sabi niya, I strongly encourage every IC or every ACC member to leave the ICC and reject their attempts to rob your governments and your courts of your sovereignty. Yan po ang sinabi ni Hegseth. Grabe, no? To rob, no? Nakalagay dito, attempts to rob your government's sovereignty. Aray ko, napakasakit nun, mga kaibigan. Ninakaw nyo ang sovereignty ng isang bansa. May tinamaan dyan. Malamang sa malamang may tinamaan po dito, mga kaibigan. Ninakaw nyo. Hindi nyo ginalang ang sovereignty ng bansa nyo. Nako, si Bangag yun, si Bangag, oo. Wala kasing pakialam itong si Bangag. Buti pa itong buti pa itong si US Defense Secretary, mga kaibigan. At least alam niya na nilapastangan po ang sovereignty ng mga bansa po.
itong ICC na to. Talagang hindi nila ginagalang, mga kaibigan. Hindi nila ginagalang pati ang jurisdiction po. Napakasalbahis talaga nila. Kasi po, nung isang araw guys, 'di ba, nagsalita din po sino ba 'yon? Si National Secretary of Defense? Si Marco Rubio. Nagsalita na rin, 'di ba? Sabi niya, may mga craziest, mga baliw, mga siraulo diyan sa ICC, di ba? Siya po mismo nagsabi niya, si Marco Rubio po. Oh, ngayon naman iba naman. Ito naman yung US Defense Secretary naman na si Hegseth. Ganun din ang sinabi niya, guys. Pero mas matindi ito kasi sabi niya, ninakaw ninyo ang sovereignty ng Pilipinas. Sovereignty ng mga bansa. O, sabagay, Pilipinas. Kasama na tayo dyan. Di ba? So, ang sabi po nito, he said, the United States and its partners were acting lawfully in their campaign against groups designated as terrorist organizations. Our efforts in this effort are 100% lawful under the laws of armed conflict. Hegseth said, Operation Southern Spear, launched nearly a year ago, had sharply reduced the movement of suspected drug vessels. He cited at a minimum 60% reduction in the Western Caribbean, a 60% reduction in the Eastern Caribbean, and nearly 50% reduction in the Eastern Pacific, in the north and south of the Galapagos Islands. Kumbaga guys, meron kasi silang na-intercept ng mga drug cartels. Pero sila pa ang sinisi. Ang Amerika pa ang sinisi, mga kaibigan, ng ICC. Sila pa ang kinasuhan ng ICC. Kaya nagalit po ang Amerika, mga kaibigan. Ibang klase talaga itong ICC. No? Parang naging bangag na rin yung ICC. Bakit ganun ang ugali ng ICC, mga kaibigan? Imbis ang hulihin nila yung mga drug cartel, bakit ang Amerika pa yung sinisi nila dito? Sus Mariosep, ano to? Crimes against humanity na naman. Malamang sasabihin na naman na crimes against humanity. We are retaking the open seas and our maritime borders. Yan po ang sinabi ng Amerika. This is a bad time to get in a drug boat in the Western Hemisphere. The operations work will be transferred to the newly established Joint Task Force Western Hemisphere, which Hegseth described as action arm of the US Southern Command. Kumbaga guys, binabantayan talaga nila yung mga lugar na yan. Kasi daanan talaga ng mga yan eh. Yung lugar na yung sinasabi nila guys, daanan talaga ng mga drug cartel yan. Minsan pa nga, nakasubmarine pa sila dyan eh. So, gwardyado po ng Amerika yan. Yan po ang pinupunto ng United States. Kasi po mga kaibigan, gusto ng Amerika guys, lahat ng mga droga, tanggalin. Di ba kaya nga nila ini-intercept yan eh. Hindi nila papapasukin sa Amerika. Kaya po minsan guys, talagang nagkakaroon po talaga ng encounter dyan. Nagkakaroon talaga ng bakbakan dyan. Marami talagang namamatay guys, mga kaibigan. As in, actual talaga na bakbakan ng mga cartel. Kaya po mga kaibigan, itong ICC guys, nangihimasok. Para po ang dating guys, mas may kaso pa ang Amerika kaysa sa mga nagbebenta ng mga droga. Bakit ganun? Bakit parang baliktad yata ang mundo ngayon? Kaya po mga kaibigan, galit na galit po itong si US Defense Secretary na si Hegseth. Di ba? Hegseth announced a new military partnership with Jamaica aimed to disrupting trafficking through the Caribbean. He also said, Colombia has requested US participation in its counter-narcotics campaign and authorized joint military operations. Aggressive and concrete steps like these exemplify the types of active participation operationally focused we want to see from our partners that will make the ACC a potent and lethal coalition. Yan po ang kanyang sinasabi, mga kaibigan. So, if the countries are serious about their defense, the Department of War will prioritize our efforts to enhance your capabilities and fight beside you
on the battlefield. So the ICC was established by the 1998 Rome Statute and began operating in 2002. It investigate, kumbaga guys, ang ICC daw mga kaibigan, marami po siyang iniimbestigahan na katulad po ng crimes against humanity, crimes of aggression, at syempre po mga kaibigan, yung sinasabi nilang war crimes. Pero ang United States po, mga kaibigan, never po sila nag-sign, ayan o, hindi po sila nag-join sa ICC. Never sila nag-sign dyan, mga kaibigan. Pero ngayon, bakit po sila tina-target ng ICC? Di ba? Hindi sila, never po sila nag-join dyan. Pero sila ngayon ang tina-target ng ICC, mga kaibigan. Dahil po sa nangyayaring mga gera. Especially po, itong binabanggit po ng US Defense Secretary na si Hegseth, patungkol po ito sa pag-intercept nila ng mga narcotics or mga cartel doon po sa may sa may Caribbean. Kasi po mga kaibigan, gustong hulihin ang mga sundalo ng Amerika ng ICC. Parang ganun yung ginawa nila kay Tatay Digong. Di ba? Kahit wala namang napatunayan, wala namang kasalanan, hinuli nila sa Tatay Digong. Dinala nila dun sa ICC. Kinidnap nila po, mga kaibigan. Ganun din yung gagawin nila sa iba pang mga bansa. Na kahit po ang Amerika, hindi po sila kasapi dito. Never po sila naging member ng ICC, pero bakit po sila ang pinag-iinitan? Kaya nga parang ganun ang dating Parang itong ICC ang ICC na ngayon, ang protector ng mga kartel. Ganun ba yun? Parang baliktad na yata, no? Di ba? Imbis na mga kaibigan, ang ICC po, para siyang kaya nga tawag dyan International Criminal Court. Para po, sa mga malalaking kaso po, pagdating po sa mga war crimes. Di ba? Kaya nga in-establish yan Pero bakit po ang nangyayari ngayon, mga kaibigan, baliktad na? Like for example po, sa ating dating Pangulong Duterte, matagal na po tayong kumalas. 2019 pa lang, wala na tayo sa ICC. Di ba? Pero bakit po, hinuli pa rin siya? Tinanggap pa rin nila si Tatay Digong. Dapat hindi na nila tinanggap Di ba? Dinala siya doon, sinakay siya sa aeroplano. Kidnapping ang tawag doon, di ba? Dapat pagdating doon sa Netherlands, hindi na siya tinanggap. Dahil wala na pong jurisdiction ng ICC over sa Philippines. Ganon din ang Pilipinas, wala din tayong jurisdiction sa ICC. Pero, bakit po nila tinanggap si dating Pangulong Duterte? Yun naman pala, kasi may kasama palang datong. Kaya pala nila tinanggap. Diba? Katulad po nito may papakita lang ako sa inyo, guys. Ito po yung binalita ng mga nakaraan. Okay? I-flash lang po natin dito para bigyan lang po natin ng konting reaction po, mga kaibigan, para i-connect po natin ito. Okay? Kung naalaala nyo, mga kaibigan, ito po, i-post natin dito. Ayan di ba? ICC President nagpasaklolo sa Japan. Di ba? Naalaala nyo ito, mga kaibigan? Fresh na fresh pa po ito sa ating sa mga isipan natin. Biruin nyo, guys, ang ICC nagpasaklolo sa Japan. Alam naman po natin, mga kaibigan, na ang Japan po, sila po ang may pinakamalaking contribution po sa ICC, guys. Sila po ang may malaking contribution dito. Kung walang Japan, ewan ko lang, baka lumpo na yan. Baka siguro hindi na po Japan ang may pinakamalaking contribution dito. Baka Pilipinas na. Nako! So, ano po ito, guys? Ano po itong connection dito na nagpasaklolo po ang ICC sa Japan? Isa lang po ibig sabihin yan. Na-pressure na po sila, guys. Di ba? Dahil pinapa-shutdown na po sila ng Amerika. Sabi ko nga sa inyo kanina, permado na po. Kumpirmado na po at permado na po ito, mga kaibigan, ang utos ng Amerika na tugisin at ipasara po ang ICC. Kaya po, guys, isa po ito sa mga dahilan kung bakit po sila nagpasaklolo sa Japan. Kasi nga, sabi ko nga, ulitin ko sa inyo, ang Japan po, sila po ang may pinakamalaking contribution patungkol po sa pera. Pero baka siguro hindi na Japan. Baka tayo na.